morning mga kaidol. Ang topic ko ngayon sa aking vlog ay paano mag-test ng speaker at paano malalaman natin kung ilang ohms to, yung impedance ng speaker. So gagamit tayo ng tester para malaman natin yung impedance ng speaker. Yun ang importante sa paggamit ng speaker sa isang main amplifier. Sa main amplifier sa likod may nakalagay yung kung ilang ohms o impedance yung speaker na gagamitin sa amplifier. So para maiwasan natin ang masirang speaker o masunog, kailangan sundin natin yung naka-specified na ohms impedance sa amplifier para maprotektahan din niya ang speaker na hindi masunog. Kaya nasusunog yung speaker ay mas mababa yung impedance o yung resistance ng coil. Yung voice coil niya ay nandito sa loob. Pag mababa yung resistance coil ng isang speaker, for example, ang nakalagay sa amplifier ay 16 ohm ang kanyang impedance at ang ginamit yung speaker ay 8 ohms lang, so may tendency na masunog ang coil. Madaling uminit hanggang sa masunog na lang siya. Pag nasunog ng voice coil ng speaker, so hindi na siya tutunog. So gagamit tayo ng tester kung ilang ohms to. So walang naka-specify dito na hindi nakalagay kung ilang watts tong speaker to. So bali ang nakalagay lang dito ay yung code number niya. So i-search natin sa Google para makita niya kung ilang watts tong speaker to. Kahit yung kanyang impedance ay wala nakalagay. Yung ibang speaker pag nakabili ka o bumili kayo, so mayroon nakalagay sa likod sa may magnet kung ilang watts saka ilang ohms. So bali ito ay wala. Ayan. So bali nakalagay lang dito ang body mark niya ay AMS 178-200-229-1. So ito yung code ng speaker. So pag in-research mo sa Google, so makikita natin kung ilang watts to at yung impedance or resistance ng voice coil. So dahil wala to nakalagay, so titingnan natin kung ilan yung impedance niya. Gagamit tayo ng tester mga kaidol. Importante yan pag kayo bibili ng speaker, i-match niyo sa amplifier niyo, kailangan alam niyo yung impedance sa wattage niya. At ang magandang i-match sa amplifier, for example 500 watts ang kanyang power, ang bibiliin 500 watts stereo, so 250 per channel, 250 watts, 250 watts. So ang match na speaker na gamitin nyo ay mas mababa sa main amplifier niya, so 250 per channel, so advisable na yun 200 watts para pag i-maximum yung volume control or master control niya ng main amplifier, so kayang i-drive ng amplifier yung speaker. So makikita nyo mas malakas yung tunog niya kasi kung i-match nyo yung speaker na 250 watts din, so parang equal lang siya. Kahit i-maximum na yung speaker niya, yung power niya hanggang doon lang. So hindi niya ma-drive maigil yung maximum na lakas ng tunog. So match na yung 200 watts. Kasi meron ka pang ipaparallel na tweeter o mid-range. Yan. Ngayon, tingnan natin kung ilang ohms to yung speaker ko. Blanco to, wala na kalagay na ilang ohms yung speaker. So
So check natin. Ito, gagamit tayo ng digital. I-range natin sa ohms o resistance. So mababa naman ang impedance ng speaker, nasa 16 ohms. So, lagyan na natin sa 200 ohms. Yan. So naka 200 na tayo range. Papakita ko sa inyo kung ilang ang impedance or resistance ng voice coil ng speaker. Kasi muna natin test board. Continuity test muna tayo pagtutunog. Okay. Ngayon mga kaidol ay umpisa na natin ang pag-check o pag-test ng speaker. So, lumalabas sa A. Sorry. So, 4 ohms ang lumalabas 3.3 o 4 ohms. Yan. So, tanggalin natin yung buzzer. Tanggalin natin sa 2,000 ohms para yan. So, makikita nyo, naka-range sa 2,000 ohms 0.04. So, bali 4 ohms. Yan, makikita nyo 4 ohms. So, ganun lang natin malalaman at pag-test ng isang speaker kung ilang impedance ang isang speaker or voice coil resistance. So, nakakita nyo 4 ohms yung resistance ng speaker. So, sana ay may matutunan kayo kung paano mag-check ng speaker kung good or bad. So, ito ay good kasi may resistance reading tayo nakuha na 4 ohms. So, 4 ohms yun ang impedance niya or voice coil resistance. Ang wattage, so hindi natin maano kasi wala naman tayong tester ng watt. So yung body mark number niya, yun lang i-research nyo sa Google para malaman nyo kung ilang watts to. So nakuha natin yung impedance niya. Okay, sana may matutunan kayo mga kaidol at good morning sa inyo lahat. God bless us all. Ingat po kayo palagi sa mga sulok ng mundo, lalo na ating mga kababayan ng OFW. Ingat po kayo palagi. God bless us all. Bye bye.